Hindi mo talaga malalaman ang takbo ng buhay hanggat hindi mo nararating ang dulo. Noong araw na iyon, sa edad na 20, hawak ko ang isang one-way na tiket sa eroplano sa airport ng Tashkent. Isa itong daan na hindi ko na maaring balikan. Sa likuran ko, naririnig ko ang tawa ng aking pinsan. Ibebenta mo lang ang sarili mo para sa pera, ano? Mabubuhay kang parang aso sa Pilipinas at itatapon ka lang din. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa aking dibdib. Ngunit hindi ako maring lumingon. Nakasalalay dito ang buhay ng aking ama. Cancer sa atay stage 4. 5 milyong piso ang kailangan para sa operasyon. Sa isang salita na kapag isinakripisyo ko ang aking sarili, ay maliligtas ang aking pamilya, tumango ako. Ang bansang Pilipinas, ang pangalang Jose Reyes, ang salitang international marriage lahat ay banyaga at nakakatakot. Ngunit hindi ko alam nun. Hindi ko alam na ang desisyong iyon ang magliligtas sa akin. Hindi ko kailanman inakala na babaguhin ng lalaking iyon ang aking buhay. Ako si Dina. Ipinanganak ako sa Tashkent, Uzbekistan, noong taksibol na iyon, sa edad na 20. Ako ang bunso sa aming pamilya. May dalawa akong ate, nakasal na at may sarili ng pamilya. Ang kuya ko naman ay nagtatrabaho sa Rusya. Kaming tatlo na lang ang aking mga magulang ang naiwan sa bahay. Mahirap lamang kami. Nagtitinda ngang prutas ang aking ama sa palengke at naglilinis naman ng mga bahay sa kapitbahayan ang aking ina. Gusto kong mag-aral sa kolehiyo, ngunit wala kaming kakayahang bayaran ang matrikula. Kaya't nagtrabaho ako bilang tagahugas ng plato sa isang maliit na karinderya. Kahit magtrabaho akong 10 oras sa isang araw, ang kinikita ko sa isang buwan ay nasa 5,000 piso lamang. Hindi sapat iyon para buhayin ang aming pamilya. Isang araw, dumating sa bahay ang pinsan kong si Marites. Si Marites, 25, ang pinakamayaman sa aming mga kamag-anak. Isang negosyante ang kanyang asawa at nakatira sila sa isang malaking bahay. Tiningnan ako ni Marites at sinabing, Dina, habang buhay kang magiging mahirap niyan. Sayang ang ganda mo, hindi ako umimik. Palagi akong minamaliit ni Marites. Mula pagkabata, palagi siyang mas magaling sa lahat at tinatrato akong parang hangal. Alam mo ba ang international marriage? Maraming lalaking Pilipino ang naghahanap ng asawang Uzbek, makakakuha ka pang ang pera. Umiling ako. Hindi ba at parang pagbebenta na iyon ng sarili? Tanong ko. Ano namang masama sa pagbebenta? Magtitiis ka ba dito habang buhay? Mas mabuti pang umalis ka, kumitang ang pera, at tulungan ang pamilya mo. Ang kanyang nga salita ay kumalat na parang lason. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. International marriage. Ang masalitang iyon ay paulit-ulit sa aking isipan. Makalipas ang ilang araw, bumaksak ang aking ama. Isinugot namin siya sa ospital. Sinabi ngang doktor, kanser sa atay, malala na. Kung hindi siya maoperahan kaagad, 6 na buwan na lang ang itatagal niya. Ang kailangan para sa operasyon ay 5 milyong piso. Napaluhod ako sa sahig, 5 milyong piso. Isang halaga na hindi kayang kitain ng aming pamilya sa buong buhay nila. Umiyak ang aking ina. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Hirap din sa kani-kanilang buhay ang maate ko. At bihira nang magparamdam ang kuya ko mula sa Rusya. Ako na lang ang natitira. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako, pupuntahan ko ang ahensya para sa international marriage. Kinabukasan, kumatok ako sa pintong isang maliit na opisina sa lungsod. Sinalubong ako ang isang babae. Mag-asawa sa Pilipinas? Sige, may processing fee na 10,000 piso. Kapag naayos na ang kasal, ang lalaking Pilipino na ang magbabayad ng lahat. Ang kailangan mo lang bayaran ay ang iyong tiket sa eroplano. Magkano po? Tanong ko. 10,000 piso. Ibinigay ko ang lahat ng pera ko. Iyon ang ipon ko sa loob ng isang taon sa karinderya. Eksaktong 10,000 piso. Kukunan kitang litrato. Para sa profile mo, sabi niya, kumuha siyang litrato. Kahit wala akong kolorete sa mukha, mukhang nasiyahan ang babae. Maganda ka. Siguradong may makakahanap agad sa iyo. Pagkatapos ng 1 linggo, may tumawag, may nahanap na akong lalaking Pilipino para sayo.
si Jose Reyes, 35 taong gulang, nagtatrabaho sa isang pabrika sa Laguna. Nagpadala siyang litrato sa aking telepono, isang lalaking may simpleng mukha, walang emosyon. Natakot ako, ang lalaking ito ang makakasama ko habang buhay. Ano, tutuloy ka ba o hindi? Tutuloy po, sagot ko. Wala akong ibang pagpipilian. Makalipas ang isang buwan, dumating ang tiket ko, one-way papuntang Maynila. Nag-empake ako, ilang pirasong damit, isang litratong pamilya. Iyon lang. Sa araw pag-alis ko papuntang airport, dumating si Marites, talagang aalis ka na. Ibebenta mo ang sarili mo para sa pera. Ito ang desisyon ko, sagot ko. Desisyon? Huwag mo akong patawanin. Mabubuhay kang parang aso sa Pilipinas at itatapon ka lang din. Kapag umiyak ka at bumalik dito, huwag kang lalapit sa akin. Nagtimpi ako. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Niyakap ako ng aking ina. Dina, anak, patawarin mo ako. Walang magawa si inay. Hindi po, nay. Ayos lang ako. Ililigtas ko po si Itay. Pagdaan ko sa Gateng Airport, lumingon ako. Umiiyak ang aking ina. Si Marites ay tumatawa. Ipinikit ko ang aking mahamata. Hindi na ako maring bumalik. Lumipat ang eroplano. Sa labas ng bintana, unti-unting lumalayo ang Tashkent. Ang aking bayan, ang aking pamilya, ay paliit ng paliit. Umiyak ako, ngunit hindi ako maaring huminto. Nagsimula na ang lahat. 8 oras ang biyahe. Hindi ako nakatulog. Nagtanong Gangales sa tabi ko, unang beses mo sa Pilipinas? Opo, sagot ko. Mag-asawa po. Nagulat ang kanyang muka. International marriage? Naku, mahirap yan. Ngumiti lang ako. Ngunit hindi talaga madali. Wala akong alam na salitang Filipino. Ang tanging itinuro sa ahensya ay mga simpleng pagbati. Magandang umaga, salamat po, pasensya na. Iyon lang. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Marso noon, ngunit malamig sa loob ng airport. Duman ako sa immigration. May mga tanong ang opisyal na hindi ko maintindihan. Inabot ko ang aking pasaporte at mga dokumento. Isang marriage visa. Tinatakan niya ito. Pinayagan akong makapasok. Kinuha ko ang aking bagahe at lumabas. Punong tao ang arrival gate. Hinanap ko si Jose Reyes. Inaalala ko ang lalaki sa litrato. Biglang may isang lalaking lumapit. Dina, opo, si Jose Reyes pala. Mas matangkat siya kaysa sa litrato. Simpleng mukha, ordinaryong pananamit, nakamaong at simpleng t-shirt. Ito ba ang gamit mo? Opo. Binuhat niya ang aking bag. Walang imikan. Naglakad kami papunta sa paradahan. Isang luma at maliit na kotse. Sakay ka na. Sumakay ako. Malakas ang ugong ng makina. Binuksan niya ang aircon. Ginaw ka ba? Hindi po, ayos lang. Mga 3 oras ang biyahe papuntang Laguna. Sabi niya, opo, natahimik kami. Tumingin lang ako sa labas ng bintana. Ibang-iba ang tanawin sa Pilipinas kumpara sa Uzbekistan. Matataas na gusali, mabilis na mga sasakyan, magulong mga kalsada. Lahat ay bago sa akin. Dumaan kami sa expressway. May mga bundok na natatanaw, maraming puno. Mas luntian dito kaysa sa Uzbekistan. Nagtanong si Jose, gutom ka ba? Ang totu, gutom na ako. Wala akong makain sa eroplano, pero hindi ko masabi. Huminto kami sa isang gas station. Bibili lang ako ng mainom. Pumasok ako sa banyo. Tumingin ako sa salamin. Maputla ang aking mukha, namumula ang aking nga mata. Nagilamos ako. Paglabas ko, may dala siyang 2 baso. Kape, mainit. Salamat po. Unang higop ko, isang mapait na lasa ang kumalat sa aking bibig, tsaalang ang iniinom ko sa Uzbekistan. Unang beses kong makatikim ng kape. Hindi ba masarap? Bili na lang tayong iba. Hindi po, ayos lang, pagsisinungaling. Pero nagpapasalamat ako sa kanyang kabaitan. Sumakay kami ulit sa kotse, papuntang Laguna. Habang papalayo kami sa lungsod, nagbago ang tanawin, maliit na mabayan, palayan, mabukit, probinsya. Nandito na tayo sa Laguna, sabi ni Jose. Maliit ang bayan, kakaunti ang manggagusali. Pumasok ang kotse sa isang lugar na mas liblib pa.
makipot na daan, mga lumang bahay. Kinabahan ako. Huminto ang kotse. Nandito na tayo. Isang maliit na bahay na may isang palapak. Kupas na ang pinturang gate. Maliit na bakuran. Mas maliit pa kaysa sa bahay namin sa Uzbekistan. Pumasok kami sa loob. Sala, isang kwarto, kusina, banyo. Iyon lang. Luma na rin ang magamit. Maliit ang telebisyon at luma na ang sopa. Pasensya na sa liit ngang bahay ko, sabi ni Jose. Nagulat ako. Bakit siya humihingi ngang tawad? Ako dapat ang mahiya. Hindi po, ayos lang. Ipinakita niya sa akin ang aking magiging silid. Isang maliit na kwarto, kama, aparador, isang maliit na mesa, simple pero malinis. Pagod ka siguro, magpahinga ka na. Ako na ang matutulog sa sala, po. Kasal nga tayo, pero hindi pa nating kilala ang isa't isa. Gusto kong mahing komportable ka. Isinara niya ang pinto at lumabas. Naupo ako sa kama, kakaiba. Sinabi sa ahensya na ang mga lalaki ay may mga hinihiling agad sa unang gabi. Pero iba si Jose. Iginagalang niya ako. Binuksan ko ang aking bag. Inilagay ko ang mga damit sa aparador. Ipinatong ko ang litrato ng pamilya ko sa mesa. Nakangiti si Itay sa litrato noong malakas pa siya. Itay, ililigtas kita, bulong ko. Nang gabing iyon, umiyak ako. Isang banyagang bansa, isang banyagang bahay, isang banyagang lalaki. Lahat ay nakakatakot. Ngunit pinigilan ko ang aking mahikbi. Baka marinig ako ni Jose. Naktalugbong akong kumutad doon umiyak ng tahimik. Namimas ko ang aking bayan. Namimas ko si Inay, pero hindi ako maring bumalik. Kailangan kong iligtas si Itay. Kinabukasan, may kumatok sa pinto. Gising ka na ba? Kain na tayo nga almusal. Lumabas ako. Nakahain na ang pagkain sa mesa. Sinangag, pritong itlog, tuyo at pandesal. Pagkaing Pilipino, ako ang nagluto. Baka hindi masarap, nahihiyang sabi ni Jose. Nagulat ako. Isang lalaki na nagluluto. Hindi may larawan sa isip ko iyon sa Uzbekistan. Sumubo ako, mainit ang kanin. Medyo maalat ang tuyo, pero ramdam ko ang puso sa paghahanda. Masarap po, sabi ko. Iyon ang unang pagkakataon na nagsabi akong isang bagay na mula sa puso. Ngumiti si Jose. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti. Nahihiya pero mainit. Sa sandaling iyon naisip ko baka hindi masamang tao ang lalaking ito. Pero nagsisimula pa lang ang buhay ko sa Pilipinas. Nagsimula ang aking buhay sa Laguna. Sa unang linggo, nasa bahay lang ako. Maagang umaalis si Jose papasok sa pabrika at gabi na kong umuwi. Mag-isa lang ako sa bahay. Binuksan ko ang TV pero hindi ko maintindihan ang sinasabi. Sinubukan kong magluto pero hindi pamilyar ang mga sangkap. Masyadong maanghang ang bagong at kakaiba ang amoy ng patis. Pakiramdam ko ay unti-unti akong nakukulong. Pakalipas ng isang linggo, sinabi ni Jose, gusto mong mamasyal sa labas? Opo, lumabas kami. Tahimik ang kapitbahayan, ilang bahay, isang maliit na palengke at isang botika. Iyon lang, pinaktitinginan ako ng makatao. Dahil isa akong dayuhan, may isang matandang babae na lumapit. Jose, asawa mo? Opo, Nay. Taga saan ka? Ineng? Sa Uzbekistan po, sagot ko ng may pag-aalinlangan. Aba, marunong kang magtagalog. Maganda ka. Mabait ang matanda, pero may naririnig akong bulungan sa likuran. Binili lang daw yan, international marriage daw. Kawawa naman. Sumakit ang dibdib ko, naalala ko ang masalita ni Marites, maliitin ka lang nila sa Pilipinas, tama nga siya, minamaliit din ako dito. Pawi, nagtanong si Jose, narinig mo ba ang sinabi nila? Opo, huwag mo silang pansinin, sa paglipas kang panahon, masasanay din sila, pero hindi naging ayos ang lahat. Makalipas ang ilang araw, mag-isa akong pumunta sa palengke. Habang namimili, may isang babae sa tindahan. Mga 30 anyos, makapal ang kolorete sa mukha. Makano po ito? Tanong ko. Tiningnan akong babae, isang mapanuyang ngiti sa kanyang labi. 100, nakbayad ako. Habang inaabot ang sukli, sinabing babae, taga Uzbekistan ka raw, di ba? Asawa ka ni Jose? Opo,
Magkano ang pagkakabili sayo? Natigilan ako. Po, international marriage ka. Di ba, binabayaran kayo para magpakasal. Magkano? 500,000, 1,000,000, parang pinupunit ang aking dibdib. Umiiling lang ako. Anong pinakaiba nun? Alam lahat dito. Galing ka sa mahirap na bansa para makapera. Mahiya ka nga. Hindi ko na kinaya. Tumulo ang mga luha ko. Kinuha ko ang aking pinamili at tumakbo palabas. Tumatakbo akong umuwi. Isinara ko ang pinto ng kwarto at humagulgol. Tama si Marites. Tinatrato ako ditong parang aso. Gabi, umuwi si Jose. Anong nangyari? Umiyak ka ba? Hindi ko masabi. Nahihiya ako. Pumunta ka ba sa palengke? Naging seryoso ang mukha ni Jose. Nakausap mo ba si Brenda? Tumango ako. Anong sinabi niya sayo? Wala po. Huwag kang magsinungaling. Alam ko, naupo si Jose. Ganyan talaga si Brenda. Masama ang ugali niya. Ganyan din siya sa akin. Bakit po? Dahil pangit daw ako. Dahil sa pabrika lang ako nagtatrabaho. Kaya hindi raw ako makapag-asawa. Ngumiti si Jose ng malungkot. Ganyan ang matao. Minamalit nila ang mataong sa tingin nila ay mas mababa sa kanila. Huwag mo siyang pansinin. Pro masakit po. Naintindihan ko. Pro Dina, matapang ka. Matapang ako. O, para sa pamilya mo. Naglakbay ka. Hanggang dito. Hindi lahat kayang gawin yan. Ang masalita ni Jose ay naging aliw sa akin. Parang unang beses na may umintindi sa akin. Nang gabing iyon, naglabas si Jose ngang isang kwaderno para sa iyo. Ano po ito? Isang kwaderno para matuto ka ang Filipino. Ako ang gumawa. Isinulat ko ang nga simpleng salita at pangungusap. Binuksan ko ang kwaderno. Puno itong sulat kamay. Magandang umaga. Salamat po, pasensya na. Punong nga pangunahing pangungusap. Tuturuan kita. Araw-araw, kahit konti lang. Talaga po, o. Kapag natuto kang Filipino, magiging mas madali ang lahat para sa iyo. Simula nun, nag-aral ako. Pag-uwi ni Jose, 1 oras niya akong tinuturuan. Itinatama niya ang aking pagbigkas at pinapaulit ang mga pangungusap. Nagsikap akong matuto. Makalipas ang 1 buwan, unti-unti na akong nakakaintindi. Naintindihan ko na ang balita sa TV. Kaya ko nang mamili sa palengke. Pero si Brenda ay ganon pa rin. Sa tuwing pupunta ako sa palengke, mapanlait ang kanyang tingin. Isang araw, nagsalita ulit si Brenda. Natuto ka na pala ng Tagalog. Ang galing. Pero dayuhan ka pa rin. Sa pagkakataong ito, sumagot ako. Ano pong masama sa pagiging dayuhan? Nagulat si Brenda. Ano? Sumasagot ka na? Wala po akong ginagawang masama sa inyo. Bakit po kayo ganyan magsalita? Ang yabang mo, binili ka lang naman. Hindi po ako binili. Pumunta po ako dito dahil mahal ko siya. Pagsisinungaling. Pero ayokong magmukhang mahina sa harap ni Brenda. Mahal? Huwag mo akong patawanin. Sino ang magmamahal sa isang tulad ni Jose? Nanginginig ang aking makamay. Nag-apoy ako sa galit. Mabuting tao po si Jose. Mas mabuti pa kaysa sa inyo. Namula ang mukha ni Brenda. Ano? Mabait po sa akin si Jose. Iginagalang niya ako, samantalang kayo, puro paninira lang sa kapwa ang alam ninyo. Nagbayad ako at umalis. Nanginginig ang aking makamay, ngunit gumaan ang aking pakiramdam. Parang unang beses kong ipinagtanggol ang aking sarili. Pag-uwi, sinabi ko kay Jose. Sinagot ko po si Brenda kanina. Talaga? Opo, natakot po ako. Pero hindi ko na po natiis. Ngumiti si Jose. Magaling, matapang ka talaga. Nang gabing iyon, tumingin ako sa salamin. Tila nag-iba ang aking mukha. Hindi na ito ang mukhang isang babaeng takot. 2 buwan na ako sa Pilipinas. Unti-unti na akong nasasanay. Gumagaling na ang Filipino ko at natuto na rin akong maglutong nga pakaing Pilipino. Palagi akong pinupuri ni Jose. Masarap ang adobo mo. Ang galing mong magluto ng sinigang. Natutuwa ako sa mapapuri niya. Ngunit may mga bagay pa rin na hindi ako sanay. Lalo na sa gabi. Natutulog pa rin si Jose sa sala. 2 buwan na kaming kasal. Isang gabi, nilakasan ko ang aking loop. Jose,
bakit po palagi kayong sa sala natutulog? Para maging komportable ka, sagot niya. Pero kasal na po tayo. Nakalinlangan si Jose bago nagsalita. Alam kong hindi ka pumarito dahil mahal mo ako, naintindihan ko. Pumunta ka rito para sa iyong pamilya, para sa pera. Hindi ko iyon masama. Pero ayokong pilitin ka. Hihintayin ko hanggang sa maging handa ka. Nagulat ako sa sinabi ni Jose. Espesyal talaga ang lalaking ito, iba ang mga lalaki sa Uzbekistan, nagutos, humihingi, pero si Jose naghihintay. Salamat po, sabi ko. Ako ang dapat magpasalamat dahil dumating ka dito. Nang gabing iyon, naisip ko, baka kaya ko ring mahalin ang lalaking ito. Ngunit kinabukasan, gumuho ang lahat. May tumawag sa umaga, ang aking ina, Dina. Nay, bakit po umiyak siya? Ang tatay mo, bumagsak ulit ang tatay mo. Ano po, nasa ospital siya. Sabing doktor, kailangan na siyang operahan sa lalong madaling panahon. Kung hindi na may tuloy ng aking ina ang sasabihin. Nanginginig ang aking kamay. 5 milyong piso. Kailangan itong may handa agad. Kailangan ng pera sa lupngang linggong ito. 5 milyong piso. Napaluhod ako. Nay, gagawa po akong paraan. Huwag po kayong mag-alala. Ibinaba ko ang telepono. Hindi ko alam ang gagawin. Wala akong trabaho. Wala akong pera. Sasabihin ko ba kay Jose? Ngunit isa lang din siyang manggagawa sa pabrika. Malaking pera ang 5 milyon. Gabi, umuwi si Jose. Anong nangyari? Bakit ang putla mo? Wala po, ayos lang. Huwag kang magsinungaling. May problema ba? Hindi ko na napigilan. Humagulgol ako. Si Itay. Mamamatay na po si Itay. Ikinuwento ko ang lahat. Ang kanser, ang operasyon, ang 5 milyong piso. Nakinig si Jose hanggang sa huli. Gaano kabilis kailangan sa lupo ng linggong ito. Kung hindi, mamamatay na si Itay. Kinagat ni Jose ang kanyang labi. Sige, gagawa akong paraan. Talaga po, pero paano? May paraan. Huwag kang mag-alala. Kinabukasan, hindi pumasok si Jose. Umalis siya. Gabi na siya bumalik. May dalang isang malaking sobre. Heto, binuksan ko ang sobre. Puno ng pera. 5 milyong piso yan. Binilang ko. Hindi ako makapaniwala. Paano po? Ang bilis, kinuha ko ang lahat ng ipon ko. Tapos, nangutang ako. Ipon niyo po? Ang perang inipon ko sa loob ng 10 taon? Hindi ako makahinga. Para saan po? Buhay niyo na po ito. Ayos lang. Hindi po ayos lang. Ito na po ang lahat sa inyo. Sumigaw ako. Nag-apoy ako sa galit. Bakit ganito kadali para sa lalaking ito na isuko ang kanyang buhay? Dina, hinawakan ni Jose ang aking kamay. Tatay mo yon, di ba? Biyenan ko siya. Sa pamilya, walang bilangan. Kung kailangan, ibibigay mo tulad ng ginawa mo para sa akin. Pumunta ka dito sa Pilipinas para sa pamilya mo. Pareho lang tayo. Pamilya na kita ngayon. Sa mga salitang iyon, gumuho ako. Napaluhod ako sa sahig at umiyak, nagpapasalamat, nahihiya, at minamahal ko ang lalaking ito. Niyakap ako ni Jose. Huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga, mailigtas natin ang tatay mo. Kinabukasan, ipinadala namin ang pera sa Uzbekistan. Tumawag si inay na natanggap na niya. Dina, salamat. Maraming salamat. Nay, pasalamatan niyo po si Jose. Galing po sa kanya ang lahat ng perang ito. Ano? Paano? Mabuting tao siya. Isang napakabuting tao. Pagkababangang telepono, tiningnan ko si Jose. Nanonot siyang TV. Ordinaryo lang ang itsura niya. Pero sa aking paningin, isa siyang bayani. Jose, mahal kita. Nagulat si Jose at napatingin sa akin. Ano, mahal kita, Totu. Unang beses kong sinabi mula sa puso. Unang beses kong binuksan ang aking puso. Umiyak si Jose. Unang beses kong makita ang isang lalaking umiyak. Ako rin, mahal din kita. Nang gabing iyon, kami ay naging tunay na mag-asawa. Hindi na ito isang kontrata. Ito ay pag-ibig. Naging matagumpay ang operasyon ni Itay. Tumawag si inay, magaling ang operasyon. Sabing doktor, matagumpay.
Magpapagaling na lang siya. Nakahinga ako ng maluwag. Natuwa rin si Jose. Mabuti naman. Salamat sa Diyos. Ngunit nagbago ang aming buhay. Kailangang bayaran ni Jose ang kanyang nga utang. Mayroon pa siyang utang na 1,000,000 piso. Hindi sapat ang sahod niya sa pabrika. Nagsimulang mag-overtime si Jose. Nagtatrabaho siya araw, nagtatrabaho rin siya gabi. Wala siyang pahinga kahit weekend. Jose, sobra na yan. Ayos lang, bata pa ako. Pero hindi siya ayos. Unti-unting pumapayat si Jose. Nakaroon siyang maitim na bilog sa ilalim ng mata at madalas na umuubo. Nag-alala ako. Punta tayo sa doktor. Sayang ang pera. Pagod lang to. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong magtrabaho. Pero saan? Hindi pa magaling ang Filipino ko at wala akong karanasan. Nagtanong ako sa palengke. Tumawa si Brenda. Sino namang kukuha sa'yo? Hindi ka nga marunong magtagalog ng diretso. Matututo po ako, magsisikap po ako. Huwag na, ayaw sa iyong nga customer. Nagahanap ako sa ibang lugar. Mga karinderya, laundry shop, convenience store. Lahat ay tumanggi. Hindi kami tumatanggap ng dayuhan. May problema sa visa. Nawalan akong pag-asa. Hindi ako makatulong. Naghihintay lang ako sa bahay. Isang gabi, hating gabi na umuwi si Jose. 2:00 madaling araw. Maputla ang kanyang muha. Bakit po ang tagal niyo? Nag-overtime. Kumain na po kayo. O, pagsisinungaling. Pagbukas kong ref, nandoon pa rin ang baon niya. Bakit hindi niyo po kinain? Wala akong oras. Nagalit ako. Gusto niyo po bang mamatay? Ayos lang ako. Hindi po kayo ayos. Sa ginagawa niyong yan, babagsak kayo. Niyakap ako ni Jose. Pasensya na, Dina. Konting tiis na lang. Kapag nabayaran na natin ang utang, magiging maayos din ang lahat. Ayoko po. Hindi po tama ito. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Pupunta ako sa isang community center. Narinig ko na tumutulong sila sa mga dayuhang babae. Nasa sentrong bayan ang center. Sumakay akong jeep. Sinalubong ako ng isang staff. Magandang araw. Ano po ang may tutulong namin? Naghahanap po akong trabaho. Nakaroon ng isang simpleng interview at pagsusulit sa Filipino. Sinabi ngang staff, magaling na ang Filipino mo. Kung mag-aral ka pa ng kaunti, matutulungan ka naming maghanap ng trabaho. Mayroon kaming libreng klasan, Filipino dito. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, nakpatala ako. Sa klase, marami akong nakilalang katulad ko. Mula sa Vietnam, Indonesia, Cambodia, China, lahat ay mga migranteng asawa. Naging kaibigan ko si Sari mula sa Indonesia. Nagtutulungan kami at nagdadamayan sa aming mga problema. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng kaibigan. Pagkatapos ng 3 buwan, lalong gumaling ang Filipino ko. Inalok ako ng trabaho ng center. Isang food processing factory. Maraming dayuhan ang nagtatrabaho doon. Ang sahod ay minimum wage. Sabi nila, tatanggapin ko po. Nagsimula akong magtrabaho. Malaki ang pabrika.